7 signs na ikaw ay ligtas na. Paano ba natin malalaman if you are saved? May kasabihan po sa buhay, di ba? Sabi, there's nothing sure in life but death. Kamatayan lang daw ang kasiguraduhan sa buhay. Well, totoo naman po dahil lahat tayo papunta doon. But, you can also be certain of your salvation. Yes, you heard it right. Pwede ka pong makasiguro, confidently, 100% na ikaw ay ligtas na. Kasi may mga tao po na nagda-doubt sa salvation nila. At marami pong reasons kung bakit ang isang tao ay nagda-doubt sa salvation nila. Pero, etong isang reason na to, sigurado ako, kasali to. Bakit nagda-doubt sila sa salvation nila? Ano yon? Ignorant of the scriptures. Kasi yung ibang tao po na nagda-doubt sa salvation nila, nagre-rely sila sa feelings nila. May mga times na feeling nila hindi sila ligtas. Nagre-rely sila sa emotions, sa feelings nila, instead of putting their trust in the Word of God. Yung salvation po natin, yung assurance po ng salvation natin ay naka-base, dapat grounded po yan sa katotohanan ng Word of God. Let's start! Sa 1 John po, sa book of 1 John, nagbigay dyan si John ng maraming reasons kung paano natin malalaman na tayo ay ligtas na. First sign po na ikaw ay saved na, syempre, if Christ is in your heart. Ang assurance po ng salvation natin, syempre, kung meron tayong Jesus sa buhay. Sabi sa 1 John 5 verse 12, whoever has the Son has life. Number 2, you know you are saved when you want to keep His commandment. Nung unsaved pa tayo, nung unbeliever pa tayo, di ba? Hindi tayo gumagawa. Ayaw natin gawin yung mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. However, when you receive Christ, meron ka ng desire to do God's will. At saka, every time na nagkakamali tayo, di ba? We feel convicted. Sabi ni John, we know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. So if you are saved, hindi ibig sabihin nun na never ka nang magkakasala habang nabubuhay ka pa. No. It means that you will not sin continually. Number 3, you know you are saved when God answers your prayers. Sabi po ng Diyos, sasagutin niya ang mga prayers ng anak niya. John 14 verse 14. Diba? Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng maybe. Dahil tinuturo po sa Bible na hindi po obligated ang Diyos na sagutin yung prayers ng mga unsaved or mga unbeliever na tao. John 9 verse 31 tsaka Psalm 66 verse 18. Number 4, you know you are saved if you understand the Bible. Kapag meron ka pong inner understanding sa Bible, proof yan na Christian ka na. Bakit? Unsaved people, yung mga unbeliever po, they are blinded to spiritual truths. Maintindihan nila pag nagbasa sila, pero alam mo yun, head knowledge lang, hindi yung spiritual message. Number 5, you know you are saved when you have a new desire to live for God and you lose your desire to sin. Okay, hindi po ibig sabihin nito na nawala na yung sinful nature mo or na-eliminate na yung sin nature mo. Kung di, ang ibig sabihin po dito ay nagkaroon na ng seed of holiness na planted sa'yo. Meron ka ng desire to please God and serve Him. Number 6, you know you are saved if you love the brethren. Yes, yung mga kapatid natin kay Kristo, no? Pag meron tayong love, compassion sa kanila. Hindi yung pagmamahal na ikikis mo siya, hindi gano'n. But ito ay another proof ng salvation mo. Diba? A love to other believers. Anyone who does not love does not know God because God is love. Pero hindi po ibig sabihin nito na kapag nagalit ka sa isang kapatid kay Kristo, sa isang believer, hindi ka naligtas. No? Kahit si Paul at si Barnabas, nag-away po sila. So kapag nagalit ka, hindi dapat ikaw mag-doubt sa salvation mo. Lastly po, number 7, you know you are saved if may inner witness ka na. Ano po yun? Holy Spirit. Nung naging Kristiyano ka, indwelt ka na ng Holy Spirit na magkikreate ng new nature within you and to seal you until the final day of redemption. Again, yung word na seal, mababasa niya sa Ephesians 1 verse 13. Ito yung seal natin until the final day of redemption. So yun lang, alam ko marami akong na-miss, dagdag nyo na lang, di ba? Bukod pa yung mga fruits of the Holy Spirit, but you can add yours kung meron pa kayong idadagdag. God bless everyone.